ang eroplanong tumatakbo na sa runway at naghahanda ng lumipad ay kailangang biglang lumingon pabalik. Ang pangulo ng rehiyon ng airline ay nagmadaling dumating ng personal at yumukod ng malalim sa harap ng isang dalaga at ang suot ng dalaga ay ang napakagandang Filipiniana terno. Ano ba talaga ang nangyari? Ang kwentong ito na hindi ka panipaniwala ay nagsimula 1 oras na ang nakalipas sa Los Angeles International Airport. Ako si Malia, 23 taong gulang, ipinanganak at lumaki sa Maynila. Noong sandaling iyon, naglalakad ako sa departure terminal ng airport, punong-puno ng iba't ibang emosyon, at naghahanda na bumiyahe patungong New York. Kung sasabihin kong hindi ako kinakabahan, magsisinungaling ako. Nanlalagkit ang aking mga kamay sa pawis. Ang biyaheng ito ay napakahalaga sa akin dahil katatapos ko lang sa aking internship program sa Estados Unidos at patungo ako sa New York para sa isang job interview na maaaring magpabago sa aking buhay. Ngayon, pinili kong isuot ang ginintuang terno na may mariposa na manga na personal na tinahi ni nanay para sa akin. Bago ako umalis ng bahay, matagal akong nag-alinlangan kung magiging OA ba kung isuot ko ang terno sa eroplano. Baka makakuha ako ng kakaibang tingin, pero sa huli, nagdesisyon akong isuot ito dahil sinabi sa akin ni nanay, "Anak, Malia, ang terno na ito ay pamana ng ating pamilya. Kapag suot mo ito, nangangahulugan iyon ng karangalan at ganda ng diwang Filipino." Ang terno na ito ay may pangunahing kulay na ginintuan, binurdahan ng pinong pilak na dalisay sa pinong pinya silk na sadyang binili ni nanay mula sa Lumban. Ang pagkakatahi nito ay saktong-sakto, nagbibigay diin sa aking magandang hubog ng elegante. Ang mariposa na mangga ay nagpapakita ng pino at ganda. Ang mga gintong alahas na inukit ng maselan ay pawang gawa rin ng kamay ni nanay. Ang haba ng palda ay angkop, hindi lang pinapanatili ang tradisyonal na kagandahan kundi hindi rin nawawala ang kumpiyansa ng modernong babae. Habang naglalakad ako, nag-text ako sa aking matalik na kaibigan sa Maynila. "Nandito na ako sa airport. Grabe ang kaba ko. Parang sasali ako sa Miss Universe sa suot kong terno." Agad namang nag-reply ang kaibigan ko, "Siguradong ikaw ang pinakamaganda riyan. Huwag mong kalimutang mag-selfie. Sige na, laban lang." Nang makita ko ang suporta mula sa aking mga kaibigan, medyo gumaan ang aking pakiramdam. Naalala ko noong nag-iimpake ako sa dormitoryo kagabi. Sinabi ng lahat ng aking roommates na ang ganda ko raw tingnan sa terno. "Malia, para kang si Maria Clara na bumaba mula sa Intramuros," sabi ng aking roommate. Habang naglalakad ako sa paliparan sa Amerika, ramdam ko ang mga matang nakatingin sa akin. May kuryosidad, paghanga, at pagtataka. Sinubukan kong panatilihin ang aking mukha na nakataas, ngunit kung sasabihin kong hindi ako kinakabahan, magsisinungaling ako dahil sa loob ng ilang taon dito sa Amerika, kadalasan ay jeans at t-shirt lang ang suot ko. Nang dumaan ako sa isang maliit na Filipino karinderya, napahinto ako nang makita ko ang pamilyar na karatula ng sinigang na hipon. Bigla akong nakaramdam ng pagkamis sa bahay. Ang sarap talaga ng pagkaing Pinoy, naisip ko. Pag-uwi ko sa Maynila, pupunta talaga ako sa Binondo. Hawak ko ang aking first class ticket, ngunit ang aking panlabas na anyo ay parang isang ordinaryong Filipino exchange student. Maliban sa isang maliit na maleta at isang handbag na puno ng mga polvoron at iba pang Filipino sweets, wala akong ibang bagahe. Sa aking bag, mayroon ding agimat na bigay ni tatay. Sabi niya, magdadala ito sa akin ng swerte. Nang dumaan ako sa duty-free shop, huminto ako sa harap ng isang malaking salamin. Ang aking refleksyon ay nagparamdam sa akin ng bahagyang kaba, ngunit mayroon ding kaunting pagmamalaki. Ang ganda ng terno at ang modernong kapaligiran ng airport ay lumikha ng isang kahanga-hangang kaibahan, ngunit hindi ito sumalungat. "Nanay, sana hindi ko kayo biguin ngayon," bulong ko sa aking sarili. Maraming tao ang naglalakad sa airport, mga manlalakbay mula sa iba't ibang bansa. Napansin ko ang 2 o 3 manlalakbay na Filipino na tumango sa akin ng may pag-unawa. Isang matandang babae ang lumapit sa akin at humanga. "Napakaganda ng terno mo, Ineng." "Salamat po, Aling," nahihiya kong sagot. "Si nanay ko po ang nagtahi nito, kaya pala ang ganda at may style. Halatang custom-made." Habang naglalakad ako patungo sa boarding gate, naisip ko ang aking karanasan sa pag-aaral sa Amerika sa nakalipas na ilang taon. Mula sa hirap sa pag-adjust sa ibang kultura noong una hanggang sa pag-angkop at pag-unawa, bawat hakbang ay nagpatibay sa aking pagmamahal sa aking sariling kultura.
Naalala ko noong una akong tinanong ng aking kaklase na Amerikano kung nasaan ang Pilipinas, hindi ko pa alam kung paano ipaliwanag. Ngayon, buong pagmamalaki kong maipapakilala ang pagkain, mga tanawin at kultura ng Pilipinas. Nagbalik sa aking isip ang imahe ni nanay na nagtuturo sa akin kung paano isuot ang terno. Sabi ni nanay, "Malia, ang terno ay hindi lang damit, ito ay isang pananaw sa buhay. Ang isang babaeng nakasuot ng terno ay dapat may matikas na tindig, banayad na emosyon at matibay na puso. Tandaan mo, ang tunay na ganda ay nagmumula sa panloob na karangalan at yaman ng kultura. Noon, hindi ko pa masyadong naiintindihan. Pero ngayon, naisip ko na ang itinuturo ni nanay ay ang mga prinsipyo ng buhay. Huminga ako ng malalim, inayos ang palda ng aking terno. Ngayon, kailangan kong magpakita ng karangalan. Pinatibay ko ang sarili ko. Hindi ko ipapahiya ang mga kababaihang Filipino. Tumingin ako sa boarding pass ko na nakasulat, San Francisco Airlines, Flight 168, C at 3A. Ito ang mahalagang pagbabago sa aking buhay. Naghihintay sa akin ang pagkakataong magtrabaho sa New York at handa akong harapin ang anumang hamon. Ang mga hakbang ko patungo sa Gate 28 ay lalong gumaan. Ang terno ay sumasayaw ng banayad sa bawat lakad ko, na parang nagkukuwento tungkol sa tradisyon at modernidad, silangan at kanluran. At ako ang pangunahing karakter sa kwentong ito. Pagkatapos ng maayos na security check, dumating ako sa Gate 28. Mayroon pa akong kalahating oras bago sumapit ang oras ng pagsakay. Humanap ako ng upuan at umupo. Habang naghihintay, nag-text ako sa aking pamilya para sabihing ligtas ako. Mabilis namang nag-reply si nanay. "Malia, huwag mong kalimutang mag-picture pagkatapos mong sumakay sa eroplano, anak. Siguradong napakaganda ng terno mo." Nag-text din si tatay, "Anak, laban lang. Ipinagmamalaki kita. Huwag mong kalimutang kumain ng tunay na New York pizza pagkatapos ng interview." Nang makita ko ang pagmamahal ng aking pamilya, medyo napaluha ako. Naalala ko noong umalis ako sa Maynila, inihahatid ako ng lahat ng pamilya ko sa Ninoy Aquino International Airport. Hinawakan ni nanay ang kamay ko at sinabi, "Malia, dala mo ang pagpapala ng ating pamilya. Siguradong magtatagumpay ka." Ang mga pasahero sa paligid ay unti-unting dumarating. Karamihan ay mga kanluraning nakasuot ng business attire. Napansin ko ang 2 o 3 tao na tumitingin sa akin nang may malalim na kuryosidad. Isang mag-asawang matanda at Amerikano ang nagbulungan pa nga kung gaano kaganda ang aking terno. "Napakaganda. Napaka-elegante," sabi ng babae sa kanyang asawa. Talagang espesyal ang ganitong national costume. Nang marinig ko ang paghanga, napuno ng init ang aking puso. Ang dating kaba ay lubos ng nabawasan. Tumunog ang anunsyo ng boarding. Sumunod ako sa pila. Bilang first class passenger, maaari akong sumakay ng mas maaga. Nang ibigay ko ang aking ticket sa ground staff, ngumiti siya sa akin ng may kabaitan at sinabi, "Napakaganda ng terno mo." "Salamat po." Nahihiya kong sagot. Namumula ang aking pisngi. Nang pumasok ako sa cabin, natigilan ako sa karangyaan ng first class. Ang malambot na upuan, ang banayad na ilaw, at ang magiliw na pagbati ng flight attendants. Natuwa ako na in-upgrade ako ng kumpanya. Ito ang unang pagkakataon na nakasakay ako sa ganito karangyang upuan. Nang mahanap ko na ang C at 3A na window seat, maingat kong inayos ang aking terno, natatakot na baka mayupi. Ang imahe ng terno ay lalong nagmukhang elegante laban sa leather ng upuan. Ang pinaghalong kulay ginto at pilak ay kumikinang ng nakakabighani sa ilalim ng banayad na ilaw ng cabin. Kinuha ko ang aking libro sa aking bag, naghahandang magbasa habang nagbibiyahe. Ito ay isang libro tungkol sa international business etiquette, perpekto para sa paghahanda sa nalalapit na interview. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako kaya hindi ako makapagbasa. Paulit-ulit kong iniisip kung paano ko ipapakilala ang sarili ko sa interview. Ang iba pang first-class passengers ay unti-unting dumating. Napansin ko ang isang eleganteng ginoo na nakaupo sa tapat ko, mga 40 anyos, matangkad, nakasuot ng dark suit. Nang tumingin siya sa akin, tumango siya ng may kabaitan at respeto. Tumugon din ako ng may paggalang, ngunit may kaunting kaba pa rin sa aking puso. Ang nasa likod ko ay isang middle-aged na babae, mukhang isa siyang business traveler. Mayroon ding 2 o 3 iba pang pasahero na mukhang nagbabakasyon. Lahat sila ay tahimik na naghahanda para sa nalalapit na biyahe.
Sinimulan ng mga flight attendants ang pre-departure safety check. Napansin ko ang isang flight attendant na nagngangalang Sarah Michelle. Si Sarah ay mukhang mga 30 anyos, matangkad, at may magiliw na ngiti. Nang dumaan siya sa tabi ko, nagkatinginan kami saglit. Tumango siya sa akin. Nagsimulang gumalaw ang eroplano sa runway, naghahanda ng lumipad. Mahigpit kong hinawakan ang armrest ng upuan, tumingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng gabi ng Los Angeles ay lumalawak sa ilalim ko. Ang milyon-milyong ilaw ay parang mga diamante na nakakalat sa lupa, napakaganda at romantiko, tulad ng tanawin ng gabi sa Maynila, ngunit mas malaki. Mga minamahal na pasahero, maligayang pagdating sa San Francisco Airlines, Flight 168, tumunog ang boses ng captain sa public address system. Tungo kami sa New York na may tinatayang oras ng paglipad na 5 oras at 40 minuto. Maganda ang panahon at inaasahan namin na magiging komportable ang inyong paglipad. Pumikit ako, huminga ng malalim. Nanlalagkit pa rin ang aking mga kamay sa pawis at mas mabilis ang tibok ng puso ko kaysa sa normal. Ang biyaheng ito ay hindi lang isang paglilipat ng heograpiya. Ito ay isang mahalagang sandali sa aking buhay. Mula sa West Coast, patungong East Coast, mula sa pagiging estudyante patungong businesswoman, isang bagong lungsod. Bawat pagbabago ay nagparamdam sa akin ng pananabik at takot. Nagsimulang bumilis ang eroplano. Ang dagundong ng makina ay unti-unting lumakas. Naramdaman ko na bahagyang itinulak ang aking katawan sa likod ng upuan. Ito ang huling sandali bago lumipad. Tumingin ako sa bintana at ang mga ilaw sa lupa ay nagsimulang maging gumagalaw na mga tuldok ng liwanag. "Nanay, aalis na ako," sabi ko sa aking sarili. Pagkatapos, umalis na kami sa lupa. Ang tanawin ng Los Angeles ay unti-unting lumiit sa ilalim ko hanggang sa naging isang dagat ng kumikinang na liwanag. Nang tumagos ang eroplano sa mga ulap at pumasok sa tahimik na kalangitan ng gabi, nakaramdam ako ng matinding damdamin. Sinimulan ng mga flight attendants ang pag-aalok ng mga inumin. Itinulak ni Sarah Michelle ang cart patungo sa amin. Ang kanyang ngiti ay nananatiling magiliw at ang kanyang kilos ay napaka-propesyonal. Nang huminto siya sa harap ko, naghanda akong umorder. "Kumusta? Gusto mo bang umorder ng inumin?" Magalang na tanong ni Sarah. "Opo, kape po sana. Salamat," mahina akong sagot. Sinisikap kong magmukhang natural. "Lemon tea po sana?" "Sige po, salamat." Sa tila ordinaryong pag-uusap na ito, napansin ko ang isang banayad na pagbabago sa mga mata ni Sarah. Lumipat ang kanyang tingin mula sa aking mukha patungo sa aking terno at tumagal doon ng mas matagal kaysa sa normal. Nakita kong kumunot ang kanyang noo na parang may iniisip, ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang propesyonal na ngiti. "Narito na po ang inyong inumin," sabi niya, at itinulak ang cart para magserbisyo sa iba pang pasahero. Kinuha ko ang tasa ng tsaa, nilalasap ang amoy ng mainit na tsaa. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan na puno ng bituin ay napakaliwanag, parang kalangitan sa gabi na nakikita mula sa tuktok ng Makati skyscraper. Sa tahimik na sandaling ito, hindi ko inaasahan na ang pangyayaring magaganap ay lubos na magpapabago sa kalikasan ng biyaheng ito. Patuloy kong binuklat ang libro sa aking kamay, ngunit sa totoo lang, hindi ko na tinitingnan ang nilalaman. Sa aking isip, patuloy kong sinasanay ang mga posibleng tanong sa interview. Pinapanatili ng terno ang aking matikas na posisyon sa pag-upo. Ngunit sa totoo lang, hindi ako sanay sa formal na pananamit. Karaniwan, napakakaswal ng suot ko sa Amerika. Kaya medyo kinakabahan din ako ngayong full gear ang suot ko. Tahimik na lumipas ang oras. Nakatutok ako sa aking imahinasyon tungkol sa hinaharap. Hindi ko alam na malapit nang magsimula ang pagsubok. Mga 30 minuto ang lumipas. Napansin ko na lumapit sa akin muli si Sarah Michelle. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang ekspresyon kaysa dati. Nawala ang kanyang magiliw na ngiti. Ang pumalit ay isang pilit na propesyonal na ekspresyon. Mayroon ding isang damdamin sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Huminto siya sa harap ko, nakakrus ang kanyang mga kamay sa harap. Tumingin ako sa kanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. May masamang pakiramdam akong naramdaman. Paumanhin po sa istorbo. Napakagalang ng boses ni Sarah, ngunit may kakaibang lamig sa tono niya. "Tungkol sa iyong damit, gusto ko sanang makipag-usap." Hindi ko agad naintindihan ang kanyang ibig sabihin. Ang aking instinct ay nagsabi sa akin na tumingin sa aking terno. Ang terno ay nasa perpektong kondisyon.
Walang problema. Tumingin ako sa kanya, punong-puno ng pagtataka. May problema po ba sa aking damit? Umubo si Sarah. Ang kanyang ekspresyon ay lalong naging seryoso. Ramdam ko na sinisikap niyang panatilihin ang isang profesional na tono, ngunit mayroon siyang hindi magandang damdamin sa kanyang mga mata. Ang national costume na suot mo ay maaaring maging sanhi ng kakulangan sa ginhawa ng ibang pasahero. Huminto siya sandali pagkatapos ay nagpatuloy at ang haba ng alampay at ang lawak ng palda ay maaaring makahadlang sa paglikas sa kaso ng emerhensiya. Halos hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang galit ay umakyat sa aking utak. Ang aking mga pisngi ay uminit. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig ng bahagya. Sinubukan kong kontrolin ang aking boses. Paumanhin po, ang tinutukoy ninyo po ba ay ang aking ginintuang terno? Opo, tumigas ang tono ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pakiramdam ng pagiging mas mataas. Inirerekomenda ko na isaalang-alang mong lumipat sa economy class. Mas angkop iyon para sa ganitong uri ng damit. Ang mga salitang ito ay parang kidlat. Naramdaman ko na umikot ang mundo. May tunog ng buzzing sa aking tainga. Diskriminasyon ba ito? Matagal na akong nakatira sa Amerika, ngunit hindi pa ako nakaranas ng ganitong hayag na diskriminasyon sa kultura. Nakaramdam ako ng matinding galit, sakit at kalungkutan. Ngunit umalingaw sa aking tainga ang boses ni Nanay. Malia, kapag nakaharap ka sa problema, huwag kang magpapanik. Mag-isip ng matino at ipagtanggol ang sarili mo. Huminga ako ng malalim. Sinisikap kong maging kalmado ang aking boses. Paumanhin po, anong rule po ang nilabag ko? Mayroon po akong tamang first class ticket at ang damit ko po ay angkop at magalang. Nagsimulang mapansin ng mga pasahero sa paligid ang aming pag-uusap. Ramdam ko ang kanilang mga tingin. May kuryosidad, simpatiya at pagtataka. Lalo pang uminit ang aking mga pisngi, ngunit alam kong hindi ako maaaring umatras. Tila napagtanto ni Sarah na ang kanyang mga salita ay nakakuha ng atensyon, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, lalo niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili. Ang kanyang tono ay tumaas ng bahagya. Ito po ay para sa kaginhawaan ng lahat ng pasahero, sabi niya. Ang iyong damit ay hindi masyadong angkop sa first class. Sa totoo lang, mayroon nang nagreklamo sa amin tungkol dito. Tumingin ako sa paligid, ngunit wala akong nakitang sinuman na nagpakita ng pagkadismaya. Sa kabaliktaran, karamihan sa mga pasahero ay tumitingin sa amin ng may pagtataka. Nagsimulang umapoy ang galit sa aking puso. Paumanhin po, sino pong pasahero ang nagreklamo sa inyo? Tanong ko ng may pag-aalinlangan. Maaari ko po ba silang kausapin ng direkta? Malinaw na nahirapan si Sarah na sagutin ang tanong na ito. Nag-aalangan ang kanyang mga mata. Hindi ko po maaaring ibunyag kung sino ito, ngunit may mga pasahero po talagang nakakaramdam ng kakulangan sa ginhawa. Napagtanto ko na siya ay nagsisinungaling. Ito ay lalo pang nagpagalit sa akin at sa parehong oras, nagbigay ng lakas ng loob sa akin. Ang terno na ito ay personal na tinahi ng aking nanay. Sinubukan kong magsalita ng mahinahon. Ito ay kumakatawan sa aking kultural na tradisyon at bahagi ng aking pagkatao. Hindi ko po iniisip na ang pagsusuot ng aking national costume ay hindi angkop. Nagsimulang mawalan ng pasensya ang ekspresyon ni Sarah. Tila hindi niya inaasahan na magiging ganito ako ka-insist. Inakala niya na susunod ako ng madali. Ano man po ang mangyari, ang aking mungkahi ay lumipat ka sa economy class. Kung patuloy kang magpupumilit na manatili rito, baka kailangan ko nang humingi ng payo mula sa aking supervisor. Ang eleganteng Ginoo na nakaupo sa tapat ko ay hindi na napigilan ang sarili niya na makialam. Paumanhin po, maaari po ba akong magsalita? Malinaw na Ingles niyang sinabi. Tumayo. Ako si Chen, at matagal ko nang pinagmamasdan ang sitwasyong ito. Bilang isang pasahero, kailangan kong sabihin na ang damit ng dalagang ito ay hindi nagdulot sa akin ng anumang kakulangan sa ginhawa. Sa kabaligtaran, sa tingin ko, napaka-eleganteng tingnan ng kanyang terno. Malinaw na hindi inaasahan ni Mike na may pasaherong makikialam. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting galit, hindi gusto na siya ay tinatanong. Nagpatuloy si Chen. Matagal na akong nagtatrabaho sa mundo ng negosyo at madalas akong sumasakay sa iba't ibang airlines. Hindi pa ako nakakita ng sitwasyon na hiningi sa isang pasahero na magpalit ng upuan dahil sa pagsusuot ng national costume. Ang terno ng dalagang ito ay hindi nakakagambala o nakahahadlang kaninuman. Wala akong nakikitang problema.
Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng atensyon ng iba pang pasahero. Isang matandang babae na Amerikano ang tumango, sumasang-ayon. Napakaganda ng kanyang damit. Hindi ko maintindihan kung ano ang problema. Ang isa pang businessman ay nagdagdag. Sa tingin ko, ang national costume ay may kultural na halaga at hindi dapat diskriminahin. Nang makaharap ang lumalaking pagtutol, hindi lumambot ang saloobin ni Mike. Sa halip, lalo itong tumigas at naging depensiba. Mga minamahal na pasahero, pakiusap, huwag po kayong makialam sa aming trabaho, itinaas niya ang kanyang boses. Anuman ang mangyari, ito ang aking desisyon. Ang kaligtasan sa paglipad at ang pamamahala ng cabin ay nasa ilalim ng aking saklaw ng responsibilidad. Pagkatapos, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay lalong naging malamig. Binibini, kung hindi ka makikipagtulungan sa aming arrangement, baka kailangan naming isaalang-alang ang iba pang measures. Anong iba pang measures? Tanong ko. Mabilis ang tibok ng puso ko, ngunit sinisikap kong huwag manginig ang aking boses. Tulad ng pagbaba sa iyo mula sa eroplano, ang tono ni Mike ay nagpakita ng pagbabanta. May karapatan kaming tanggihan ang mga pasahero na maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan sa paglipad o makakaapekto sa karapatan ng iba pang pasahero na sumakay. Iyan ay karapatang ibinigay sa amin ng Federal Aviation Law. Ang mga salitang ito ay biglang nagpatindi sa kapaligiran sa kabin. Ang pagsasabi na ang terno ay isang panganib sa kaligtasan sa paglipad ay isang kalokohan, ngunit ang kanyang kumpiyansang pananalita ay talagang nagpasimula sa aking takot. Ramdam ko na kumukulo ang dugo sa aking mga ugat. Ang galit at kalungkutan ay naghalo. Nagsimulang uminit ang aking mga mata, ngunit sinubukan kong huwag magpadala sa pag-iyak. Ang pag-iyak sa harap ng napakaraming tao ay magpapaisip sa kanila na ako ay isang mahinang dalaga. Ang boses ni Chen ay lalong naging galit. Ito ay hayag na diskriminasyon. Nilalabag mo ang batas. Nagsimulang magreklamo ang iba pang pasahero. Isang middle-aged na lalaki ang tumayo at nagsabi, "Magrereklamo ako tungkol sa ganitong uri ng hindi patas na pagtrato." Ngunit hindi natinag si Mike. Sa halip, ngumiti siya ng may pangiinis. "Sinumang hindi nasisiyahan sa aming serbisyo, malugod kayong pumili ng ibang airline sa susunod." Ngunit sa eroplano na ito, ang aking desisyon ang pinal na desisyon. Tiningnan ko ang mapagmataas na mukha ni Mike. Nagdesisyon sa aking isip. Hindi ako susuko sa ganitong uri ng pang-aapi at hindi ako papayag sa diskriminasyon sa kultura. Higit sa lahat, naisip ko ang isang espesyal na numero na nakasave sa aking telepono. Iyon ang contact na ibinigay sa akin ng isang mabait na matandang babae sa isang Thai-American Business Exchange Party 3 buwan na ang nakalipas. Noon, sinabi niya, "Anak, kung may problema ka sa Amerika, tawagan mo lang ako. Tayong mga Filipino sa ibang bansa ay dapat magtulungan." Noon, inakala ko na iyon ay isang magalang na salita lamang, ngunit hindi ko inakala na gagamitin ko ito ngayon. Mahigpit kong hinawakan ang aking cellphone, tumingin ng malalim kay Mike. "Nagbabanta ka ba sa akin?" Sinubukan kong gawing kalmado ang aking boses, ngunit nagdesisyon na ako sa aking puso. "Bago ka magdesisyon, sa tingin ko, kailangan ko munang tumawag." Tumawa si Mike ng may pang-iinis. Wala ring silbi ang tumawag sa sinuman. Sa eroplano na ito, ako ang nagdedesisyon. Ngunit ang hindi niya alam ay ang tawag na gagawin ko ay lubos na magpapabago sa buong sitwasyon. Kinuha ko ang aking cellphone. Medyo nanginginig ang aking daliri habang nagsisimula akong mag-dial. Ang lahat sa paligid ay nakatingin sa akin. Ang kapaligiran ay tense na halos hindi na makahinga. Parehong inakala ni na Mike at Sarah na tatawag ako sa isang kaibigan o hihingi ng tulong sa pamilya. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita pa nga ng isang maliit na mapang-uyam ng ngiti. Wala ring silbi ang tumawag sa sinuman, malamig na sabi ni Mike. "Uulitin ko, sa eroplano na ito, ako ang nagdedesisyon. Dapat ka nang magdesisyon ng mabilis." Hindi ko pinansin ang kanyang mga salita. Sinadya kong i-dial ang numero. Ipinakita ng screen ng telepono ang contact ni Ginang Richardson. Ito si David Richardson, ang mabait na matandang lalaki na nakilala ko sa party 3 buwan na ang nakalipas. Noon, alam ko lang na siya ay isang mahalagang businessman at interesado sa kultura ng Filipino. Nag-usap kami tungkol sa kahalagahan ng cultural exchange sa pagitan ng silangan at kanluran. Ang aking kaalaman ay nagpahanga sa kanya. Nagkusang loob siyang ibigay ang kanyang contact. Sinabi niya,
Malia, bihira ang mga kabataang tulad mo na may ganitong pananaw. Kung may problema ka sa Amerika, tawagan mo lang ako. Ngayon, napagtanto ko na ang ibinigay niya sa akin ay hindi lang isang ordinaryong relasyon. Tumunog ang telepono ng 2 o 3 beses. Hello, Ginang Richardson? Ako po si Malia, ang Filipino student na nakilala ninyo sa Filipino-American Business Party sa Los Angeles 3 buwan na ang nakalipas. Sinubukan kong gawing kalmado ang aking boses, ngunit nanginginig pa rin ito ng bahagya. Ang boses sa kabilang linya ay tumunog ng may pagtataka, ngunit magiliw. Malia? Siyempre, naaalala kita. Ikaw ang matalinong bata na may malalim na pananaw tungkol sa cultural exchange. Anong nangyayari? Mukhang kinakabahan ka. Ang kanyang malumanay na boses ay halos nagpaiyak sa akin. Ang marinig ang isang boses na nag-aalala sa akin sa ganitong uri ng galit na kapaligiran ay napakahalaga. Ang mga pasahero sa paligid ay nagsimulang mapansin ang formalidad ng aking tawag. Huminto si Chen sa pagbabasa ng kanyang magazine, nakikinig ng mabuti. Ang ekspresyon ni Mike ay nagbago mula sa pang-iinsulto patungo sa kuryosidad, ngunit mayroon pa ring pang-iinsulto. Nasa isang napakahindi kanais-nais na sitwasyon ako ngayon. Nagpatuloy ako. Ang aking boses ay nagsimulang maging matatag. Nasa San Francisco Airlines Flight 168 ako. Diskriminado ako ng staff dahil sa pagsusuot ng aking terno. Hiningi nila sa akin na umalis sa first class at nagbanta pa nga na ibaba ako mula sa eroplano. Tahimik ang kabilang linya sa loob ng 2 o 3 segundo. Pagkatapos, ang boses na tumunog ay lubos na nagbago. Narinig ko ang pagkagulat at galit sa kanyang tono. Ano? Ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Sabihin mo sa akin ang lahat ng detalye na nangyari. Huminga ako ng malalim, nagsimulang ipaliwanag ang buong sitwasyon ng maikli at tumpak. Ang mga mapanlait na salita ni Flight Attendant Sarah Michelle na ang terno ko raw ay hindi angkop para sa first class. Ang pagbabanta ni Supervisor Mike Thompson na ibaba ako mula sa eroplano. At ang sitwasyon na sinusuportahan ako ng iba pang pasahero. Ang flight number ay San Francisco 168. Ang gate ay 28, patuloy kong binibigay ang mga detalye. Ang mga staff na kasangkot ay Flight Attendant Sarah Michelle at Supervisor Mike Thompson. Ang kasalukuyan kong upuan ay 3A. Nagsimulang mamutla ang mukha ni Mike, malinaw na narinig niya ang ilang hindi pangkaraniwang bagay. Nagsimula siyang mag-alala na baka hindi ito maliit na bagay. Ngunit matigas pa rin siya. Wala ring silbi ang tumawag sa sinuman. Hindi mo mababago ang desisyon ko. Lumapit din si Sarah. Ang kanyang mukha ay puno ng lumalaking pagkalito at tensyon. Ang boses ni Ginang Richardson sa kabilang linya ay lalong naging seryoso. Malia, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Hindi lang ako isang ordinaryong businessman. Ako ang Regional President ng San Francisco Airlines. Ang mga staff na iyon na nagdiskrimina sa iyo ay talagang nagpapahamak sa kaibigan ng kanilang amo. Ang balitang ito ay nagpagulat sa akin kaya halos mabitawan ko ang aking cellphone. Hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganitong pagkakataon. Tumingin sa akin ang mga pasahero sa paligid ng may kuryosidad. Nang makita ang pagbabago sa aking ekspresyon, aayusin ko ito kaagad. Ang boses ni Mr. Richardson ay tumigas na parang bakal. Ang ganitong uri ng diskriminasyon ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Pakiusap, maghintay ka sandali. Huwag kang umalis sa upuan mo. At huwag mong hayaan ang sinuman na pilitin kang gumawa ng anuman. Pupunta ako dyan ngayon. Salamat po, Mr. Richardson. Nanginginig ang boses ko. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa pasasalamat at pag-asa, tahimik kong ibinaba ang telepono. Ibinalik ito sa aking bag. Pagkatapos, tumingin ako kay Mike nang may panibagong katahimikan. Kakausapin ka ng isang tao sa lalong madaling panahon at sasabihin sa iyo na ang katotohanan ay maaaring hindi ganoon. Mahinahon kong sinabi, ngunit may diin. Sinubukan ni Mike na panatilihin ang kanyang mapagmataas na ekspresyon, ngunit nakita ko ang pagkabahala sa kanyang puso. Wala ring silbi ang tumawag sa sinuman. Hindi magbabago ang patakaran ng airline. Tumingin sa akin si Chen. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at paghanga. Mukhang hindi ordinaryo ang tawag mo, mahina niyang tanong. Tumango ako, ngunit hindi ko sinabi ang buong katotohanan. Si Mr. Richardson ay isang taong tumutupad sa kanyang pangako. Nanlaki ang mga mata ni Chen. Richardson? Hindi ba si David Richardson iyon ang taong nasa mundo ng airline? Bilang isang businessman na madalas magbiyahe,
Alam niya ang tungkol sa legendary status ni David Richardson sa mundo ng airline. Siya ay isang taong makakaapekto sa desisyon ng buong industriya ng airline sa isang tawag lang. Ang iba pang pasahero, kahit na hindi nila alam ang mga detalye, ay naramdaman ang tindi ng sitwasyon mula sa aming pag-uusap. Ang kapaligiran sa cabin ay puno ng tensyon at kaba. Naghihintay ang lahat kung ano ang mangyayari. Isang businessman ang nagsabi ng may pananabik. Hindi pa ako nakaranas ng ganito. Mas kapanapanabik pa ito kaysa sa pelikula. Ang isa pang pasahero ay nagsimulang mag-video gamit ang kanyang cellphone. Ito ay siguradong magiging front page news. Lumapit sa akin si Mike. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga salita ay lubos ng nagbago. Hindi na ito pagbabanta at pagmamataas tulad ng dati, kundi puno ng takot at panlalamig. Binibini. Paumanhin po. Sino po ang tinawagan ninyo? Gusto ko pong malaman. Sa tingin ko malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Mahinahon kong sagot, ngunit sa totoo lang kinakabahan ako. Wala nang kulay ang mukha ni Sarah. Alam niyang baka nagdulot siya ng malaking gulo at mas malaki pa kaysa sa inakala niya. Ginawa ko lang po ang mga standard procedure, nauutal niyang sabi. Muling tumunog ang anunsyo. Ang boses ng captain ay lalong naging tense. Mga minamahal na pasahero, katatanggap lang po namin ng emergency order mula sa air traffic control na kailangan naming bumalik sa gate kaagad. Pakiusap, manatiling kalmado ang lahat. Ikabit ang seatbelts. Magbibigay kami ng karagdagang impormasyon sa lalong madaling panahon. Ang buong kabin ay biglang nagulo. Nagtinginan ang mga pasahero, hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Terrorist act ba ito? Tanong ng isa ng may kaba. Baka mechanical error, sabi ng isa pa ng may pag-aalala. Ang ganitong sitwasyon ay napakabihira sa kasaysayan ng civil aviation. Karaniwan, nangyayari lang ito sa kaso ng matinding banta sa kaligtasan o government-level emergency. Namutla ang mukha ni Mike. Agad niyang kinuha ang mikropono. Nanginginig ang kanyang kamay. Control room. Ito ang cabin ng San Francisco 168. Pakiusap. Ipaliwanag ang dahilan ng pagbalik ng eroplano. Anong nangyayari? Ang sagot mula sa mikropono ay maikli at misteryoso. Classified incident. Sundin ka agad. Pakiusap. Makipagtulungan sa direksyon ng air traffic control. May isang VIP na sasakay sa eroplano. VIP? Nagbago ang boses ni Mike. Anong VIP? Hindi maaring ibunyag. Pakiusap, sundin ang utos kaagad. Lalo pang nagulat si Sarah. Hinawakan niya ang braso ni Mike. Anong nangyayari? Sa 10 taon ko bilang flight attendant, hindi pa ako nakaranas ng ganitong sitwasyon. Ang iba pang pasahero ay nagsimulang magpanik. Ito ba ay isang pambansang issue sa seguridad? Tanong ng isang businessman ng may pag-aalala. Ligtas ba tayo? Sabi ng isang babae na mahigpit na humahawak sa kanyang bag. May mahalaga akong meeting na pupuntahan. Reklamo ng isa pang pasahero. Tumingin sa akin si Chen nang may paggalang at hindi makapaniwala. Napagtanto niya na ang hindi pangkaraniwang pagbalik ng eroplano ay direktang nauugnay sa tawag ko. Ngunit kahit siya, hindi inakala na ang epekto ay magiging ganito kabilis at kamangha-mangha. Tahimik akong nakaupo sa aking upuan. Mukha akong kalmado sa labas, ngunit puno ako ng gulat sa loob. Alam kong gagawa ng aksyon si Ginang Richardson, ngunit hindi ko inakala na magiging ganito ang lebel ng aksyon. Ang isang tawag ay maaaring magpabalik ng buong eroplano. Sobra na ito sa pinakamalawak kong imahinasyon. Nagsimulang lumingon ang eroplano. Ang malaking katawan ng eroplano ay dahan-dahang nagbago ng direksyon. Ang tunog ng makina ay nagbago mula sa mataas patungo sa mababa. Ang buong proseso ay nagparamdam sa lahat ng kakulangan sa ginhawa. Tumingin ako sa bintana at ang mga ilaw ng Los Angeles ay muling lumitaw sa paningin. Kami ay bumabalik. Paulit-ulit na sinubukan ni Mike na kontakin ang kanyang mga superior, ngunit ang sagot ay pareho. Maghintay ng karagdagang tagubilin, makipagtulungan sa mga opisyal na sasakay. Nagsimulang pawisan ang kanyang noo. Ang kanyang puting kuwelyo ay basa. Malinaw na alam niyang mas malala ang sitwasyon kaysa sa inakala niya. Baka, mahina ni Sarah, ngunit huminto siya sa kalagitnaan ng pangungusap. Lumingon siya at tumingin sa akin. May tunay na takot sa kanyang mga mata. Imposibleng dahil sa tawag niya, hindi ba? Hindi na nakatiis si Chen. Nagtanong siya sa akin. Binibini, may kinalaman ba ito sa tawag mo? Sino ba talaga ang tinawagan mo?
Mahina akong tumango, ngunit hindi ko sinabi ang buong katotohanan. Si Mr. Richardson ay isang taong tumutupad sa kanyang pangako. Richardson? Nanlaki ang mga mata ni Chen. Hindi ba si David Richardson iyon, ang taong nasa mundo ng airline? Bilang isang businessman na madalas magbiyahe, alam niya ang tungkol sa legendary status ni David Richardson sa mundo ng airline. Siya ay isang taong makakaapekto sa desisyon ng buong industriya ng airline sa isang tawag lang. Ang iba pang pasahero, kahit na hindi nila alam ang mga detalye, ay naramdaman ang tindi ng sitwasyon mula sa aming pag-uusap. Ang kapaligiran sa cabin ay puno ng tensyon at kaba. Naghihintay ang lahat kung ano ang mangyayari. Isang businessman ang nagsabi ng may pananabik, "Hindi pa ako nakaranas ng ganito. Mas kapanapanabik pa ito kaysa sa pelikula." Ang isa pang pasahero ay nagsimulang mag-video gamit ang kanyang cellphone. Ito ay siguradong magiging front page news. Lumapit sa akin si Mike. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga salita ay lubos nang nagbago. Hindi na ito pagbabanta at pagmamataas tulad ng dati, kundi puno ng takot at panlalamig. "Binibini, paumanhin po. Sino po ang tinawagan ninyo? Gusto ko pong malaman." Sa tingin ko, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon, mahinahon kong sagot, ngunit sa totoo lang, kinakabahan ako. Wala nang kulay ang mukha ni Sarah. Alam niyang baka nagdulot siya ng malaking gulo, at mas malaki pa kaysa sa inakala niya. "Ginawa ko lang po ang mga standard procedure," nauutal niyang sabi. Muling tumunog ang anunsyo. Ang boses ng captain ay lalong naging tense. "Mga minamahal na pasahero, malapit na tayong bumalik sa gate. Pakiusap, manatili ang lahat sa inyong mga upuan at ikabit ang seatbelts. May isang VIP na sasakay sa eroplano. Pakiusap, makipagtulungan sa mga arrangement." Uulitin ko, may isang VIP na sasakay sa eroplano. Sino ba talaga ang VIP na ito? Nag-usap-usap ang mga pasahero. Ang kapaligiran sa kabin ay puno ng pag-asa at tensyon. Inayos ko ang aking terno upang matiyak na ang aking tindig ay nananatiling perpekto. Bagaman kinakabahan, alam kong malapit na ang hustisya. Sinabi sa akin ni Lola noon, "Huwag kang mag-alala, tandaan mo, ang hustisya ay hindi kailanman nawawala." Ngayon patutunayan ko ang katotohanan ng mga salitang ito gamit ang sarili kong mga mata. Pagkatapos ng halos 10 minuto, tumunog ang cabin door. Sinundan ito ng mabilis at organisadong mga yabag. Ang lahat ay lumingon sa pasukan ng eroplano. Ang kapaligiran sa buong lugar ay tense, parang gunpowder na handa ng sumabog. Ang unang pumasok ay 2 security official na nakasuot ng dark suit. Mabilis silang tumingin sa paligid ng cabin. Pagkatapos, pumasok ang isang middle-aged na lalaki na nakasuot ng custom-made na dark gray suit. Siya ay matangkad at may napakaseryosong ekspresyon. Ang bawat hakbang ay puno ng ganap na awtoridad. Sa likod niya, sumunod ang 5 o 6 na tao na mukhang matataas na ehekutibo ng kumpanya. Bawat isa ay may hawak na folder o tablet sa kanilang kamay. Nang makita ni Mike ang nangungunang lalaki, tumigas ang buong katawan niya. Namutla ang kanyang mukha na parang papel. Nagsimulang manginig ang kanyang mga paa. "Mr. Richardson," nauutal niyang sabi, mahina ang boses na parang bulong. "Tama, iyon si David Richardson, ang regional president ng San Francisco Airlines, ang legendary figure na makakakontrol sa buong industriya ng airline sa isang tawag lang. Ngayon, nagpakita siya sa eroplano na ito ng personal. Nag-alangan ang lahat ng pasahero sa cabin. Kahit na hindi nila alam kung sino siya, mula sa kanyang aura at mga kasama, alam ng lahat na siya ay isang napakahalagang tao. Tumawid ang tingin ni David Richardson sa cabin at huminto ng direkta sa akin. Naglakad siya patungo sa aking upuan. Ang iba ay automatikong nagbigay daan sa kanya. Nang makarating siya sa aking upuan, yumukod siya sa akin nang hindi kapani-paniwala. Ang kilos na ito ay ikinagulat ng lahat. "Ginang Malia, labis po akong humihingi ng paumanhin dahil sa hindi patas na pagtrato na natanggap ninyo." Ang kanyang boses ay mababa at taos-puso. Bawat salita ay puno ng kapangyarihan. "Sa ngalan ng San Francisco Airlines, labis po akong humihingi ng paumanhin. Ang pag-uugaling ito ay labag sa pangunahing prinsipyo ng aming kumpanya." Ang buong cabin ay tahimik. Ang lahat ng pasahero ay nanlalaki ang mata, nakatingin sa eksenang ito. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang regional president ng isang malaking airline ay personal na humingi ng paumanhin sa isang batang pasahero. Napaka nakakagulat ng eksenang ito.
Sinubukan kong kontrolin ang aking emosyon at tumayo ng elegante. Kahit na labis akong natutuwa sa loob, naaalala ko ang turo ni Lola na dapat akong maging disente sa lahat ng pagkakataon. Salamat po sa inyong pagdating ng personal, Mr. Richardson, sabi ko. Umaasa po ako na ang bagay na ito ay haharapin ng patas at umaasa po ako na walang ibang tao ang makararanas ng katulad na insidente. Opo, at haharapin ito ng lubos na seryoso, lumingon si David Richardson kina Mike at Sarah. Ang kanyang mga mata ay napakaseryoso, parang kalangitan bago ang bagyo. Gusto kong malaman ang lahat ng detalye na nangyari kanina. Sino ang makakapagsabi sa akin? Bakit nagdiskrimina ang staff ng aming kumpanya sa isang pasahero na nakasuot ng national costume? Nagsimulang manginig ng malakas ang mga binti ni Mike. Halos hindi na siya makatayo. Ang malalaking butil ng pawis ay tumulo mula sa kanyang noo. Alam niyang baka tapos na ang kanyang karera. Sir, inakala lang po namin na ang damit ay baka. Baka? Baka ano? Ang boses ni David Richardson ay tumunog na parang dagundong. Ang isang napakagandang terno ay baka ano? Baka makahadlang sa kaligtasan sa paglipad o lumabag sa dress code ng aming kumpanya? Naaalala ko na wala kaming patakaran na nagbabawal sa mga pasahero na magsuot ng national costume. Nanginginig si Sarah sa gulat. Wala siyang lakas ng loob. Hindi niya inakala na ang isang simpleng prejudice ay magdudulot ng ganitong matinding epekto. Muling lumabas si Chen bilang saksi. Mr. Richardson, nakita ko po ang buong insidente mula simula hanggang wakas. Ang kanyang boses ay malinaw at may diin. Ang ginang Malia na ito ay napakahusay magdala ng sarili at napakabait. Ang inyong mga staff ang nagpasimula ng gulo at nagbanta pa nga na ibaba siya mula sa eroplano. Tumango ang iba pang pasahero, nagpapatunay sa sinabi ni Chen. Isang matandang babae na Amerikano ang nagsabi ng may kaba, napakatahimik ng dalagang ito. Napakaganda rin ng kanyang damit. Hindi ko maintindihan kung bakit siya trinato ng ganito. Ito ay malinaw na diskriminasyon. Nagtatrabaho at nakatira ako rito sa loob ng 20 taon. Hindi pa ako nakakita ng ganitong unprofessional service, dagdag ng isa pang businessman. Ang isang nanay na may kasamang anak na babae ay nagsabi, gusto ko sanang matuto ang anak ko tungkol sa kagandahan ng iba't ibang kultura, ngunit nakita niya ang ganitong uri ng prejudice. Nakakadismaya talaga. Pagkatapos marinig ang lahat ng testimonya, lalong dumilim ang ekspresyon ni David Richardson. Tumingin siya kina Mike at Sarah. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na parang isang hukom. Kayong dalawa, tigilan ninyo kaagad ang lahat ng tungkulin. Magpapatupad ang kumpanya ng isang full-scale investigation tungkol sa seryosong insidente ng diskriminasyon na ito. Bago lumabas ang resulta ng investigation, hindi kayo papayagang gumanap ng anumang tungkulin na may kaugnayan sa kumpanya. Pero sir, sinubukan ni Mike na ipagtanggol ang sarili niya. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng kawalan ng pag-asa at pagyanig. Walang pero, tumigas ang boses ni David Richardson na parang bakal. Ang pag-uugaling ito ay hindi lang lumalabag sa diversity policy ng aming kumpanya. Ang mas mahalaga, nilalapastangan ito ang pangunahing dignidad ng tao. Sa aking kumpanya, hindi ako papayag sa anumang uri ng diskriminasyon sa kultura. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay muling naging banayad at magalang. Ginang Malia, humihingi po ako ng paumanhin ulit para sa nakakahiya mong karanasan. Hindi po ito kumakatawan sa mga prinsipyo ng aming kumpanya. Nakatuon po kami sa paglikha ng isang bukas at culturally diverse na kapaligiran. Tinatanggap ko po ang inyong paumanhin, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig pa rin ng bahagya, ngunit puno ng determinasyon. Ngunit umaasa po ako na ang bagay na ito ay magiging isang learning opportunity upang mas maraming tao ang makaintindi sa kahalagahan ng cultural diversity. Hindi tayo dapat magdiskrimina sa isa't isa dahil sa pagkakaiba sa kultura, kundi dapat tayong matuto at magrespeto sa isa't isa. Tumango si David Richardson, sumasang-ayon ng lubos. Tama po kayo, ang inyong karunungan at kabaitan ay nagpapasalamat sa akin. Ipinapangako ko na gagamitin namin ang insidenteng ito bilang isang pagkakataon upang palakasin ang cultural sensitivity training sa lahat ng staff upang matiyak na hindi na mangyayari ang katulad na insidente. Pagkatapos, nagsalita siya kina Mike at Sarah. Ngayon, dapat kayong humingi ng formal na paumanhin kay Ginang Malia. Hindi ito utos ng kumpanya,
kundi isang pangunahing moral behavior na dapat gawin bilang isang tao. Nagtinginan sina Mike at Sarah. Pagkatapos, dahan-dahan silang lumapit sa akin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat, na parang bawat hakbang ay nagdadala ng malaking pasanin. Naunang nagsalita si Mike. Ang kanyang boses ay nanginginig ng malakas. Ginang Malia, labis po akong nagsisisi sa aking ginawa ngayon. Ang aking paghatol ay lubos na mali. Ang aking saloobin ay lubos ding hindi nararapat. Pinahintulutan ko ang aking personal na prejudice na makaapekto sa aking profesional na paghatol. Ito ay lubos na hindi mapapatawad. Yumukod siya ng malalim. Napakaganda ng inyong terno. Kumakatawan ito sa isang malalim na pamana ng kultura. Hindi ako dapat nagdesisyon ng ganoon kahangal dahil sa aking kamangmangan. Pakiusap, patawarin ninyo ang aking prejudice at pagmamataas. Labis po akong nagsisisi, sabi ni Sarah habang umiiyak. Ginang Malia, ang aking mga salita at saloobin ay lubos na mali. Ang inyong terno ay elegante at maganda. Ngunit sinaktan ko po ang inyong damdamin dahil sa aking kamangmangan. Ang kanyang boses ay putol-putol. Nagtatrabaho ako sa industriya na ito sa loob ng 10 taon. At palagi kong iniisip na profesional ako. Ngunit ngayon, napagtanto ko na ang tunay na profesionalismo ay hindi lang service skills, kundi pati na rin ang paggalang at kabaitan sa lahat ng pasahero. Labis po akong nahihiya sa aking ginawa. Tumingin ako sa kanilang dalawa. Ang galit sa aking puso ay unti-unting humupa. Ang pumalit ay isang komplikadong damdamin. May awa, pag-unawa at pag-asa. Naalala ko ang sinasabi ni Nanay, ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa iyong sariling kapayapaan ng isip. Tinatanggap ko po ang inyong paumanhin. Mahina kong sinabi. Ngunit umaasa po ako na matutunan ninyo ng totoo ang aral mula sa insidenteng ito. Ang cultural difference ay hindi dapat maging dahilan para sa diskriminasyon, kundi isang pagkakataon upang matuto sa isa't isa. Ang mundo ay maganda dahil sa cultural diversity. Dapat nating pahalagahan ang kagandahang ito. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong kabin. Pumalakpak ang mga pasahero para sa perpektong resolusyon na ito. Pumalakpak para sa aking kabaitan at karunungan. Ang palakpakan ay nagpatuloy, puno ng papuri, hustisya, at suporta para sa cultural generosity. Lumapit sa akin si Chen at kinamayan ako. Ang paraan mo ng paghawak sa sitwasyong ito ay lubos na kahanga-hanga. Hindi mo lang ipinagtanggol ang iyong sariling karapatan, kundi nagturo ka rin ng isang mahalagang aral sa buhay sa lahat. Ang iyong lakas ng loob at karunungan ay nagturo sa amin ng marami. Ang iba pang pasahero ay isa-isang lumapit upang magbigay ng suporta. Ang babae na may anak na babae ay nagsabi, "Salamat sa pagtuturo mo sa amin ng isang mahalagang aral. Sasabihin ko sa anak ko na ito ang tunay na lakas ng loob at karangalan." Isang matandang lalaki ang nagsabi, "Nabuhay ako ng 70 taon at bihira akong makakita ng isang kabataang malakas at mabait na tulad mo. Ikaw ang pride ng Pilipinas." Sa huli, sinabi ni David Richardson, "Ginang Malia, ngayon, hindi mo lang ipinakita ang iyong personal na katangian, kundi ipinakita mo rin ang kapangyarihan ng kultura. Ang iyong ginawa ay nagbigay ng aral sa aming lahat. Sisiguraduhin ko na ang insidenteng ito ay magiging isang mahalagang case study para sa pagbuo ng kultura ng aming kumpanya." Ang isang bagong team ng flight attendants ay sumakay, handang magbigay ng pinakamahusay na serbisyo sa amin. At suot ko pa rin ang napakagandang terno na iyon. Nakaupo pa rin ako sa aking first class seat, ngunit ngayon, ang lahat ay lubos ng nagbago. Muling lumipad ang eroplano. Sa pagkakataong ito, ang kapaligiran ay mainit at magkakasundo. Ang buong cabin ay napuno ng isang espesyal na damdamin na parang ang lahat ay sumailalim sa isang paglilinis ng kaluluwa. Ang mga pasahero ay hindi na nagpakita ng tensyon, kundi nagpakita ng kasiyahan at pasasalamat. Bumalik ako sa aking Seat 3A, tumingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng gabi ng Los Angeles ay lumipas sa ilalim ko sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, lubos na naiiba ang aking damdamin. Hindi lang ito simpleng tensyon at pag-asa, kundi isang malalim na pasasalamat at paglago. Humingi ng pahintulot sa akin si Chen at umupo sa bakanteng upuan sa tabi ko. "Alam mo," sabi niya ng may damdamin, "matagal na akong lumalaban sa mundo ng negosyo. Nakakita na ako ng lahat ng uri ng crisis management, ngunit iilan lang ang nakakita ako ng ganito kaelegante at epektibong paraan tulad ng iyo.
Hindi ka nag-react sa emosyonal na paraan, ngunit ginamit mo ang iyong karunungan at determinasyon upang makakuha ng respeto. Ngumiti ako. Lahat ng ito ay itinuro sa akin ni nanay. Sabi niya, ang tunay na lakas ay nagmumula sa panloob na katatagan, hindi sa panlabas na tigas. Napakahusay sigurong babae ng nanay mo, paghanga ni Chen. Tulad ng terno na suot mo, hindi lang ito kumakatawan sa tradisyonal na karunungan, kundi pati na rin sa lakas upang harapin ang mga hamon ng kasalukuyang panahon. Hinawakan ko ang pinya silk ng terno. Naalala ko noong tinahi ni nanay ang damit na ito. Palagi niyang sinasabi na ang isang babaeng nagsusuot ng terno ay dapat may 3 katangian, matikas na anyo, matibay na puso, at bukas na isip. Ang karanasan ngayon ay nagparamdam sa akin na mas naintindihan ko ito. Nang dumaan ang bagong flight attendant, magalang siyang nagtanong kung may kailangan ako. Sa kanyang mga mata, may tunay na paggalang at kuryosidad. Napakaganda ng terno mo, taos-puso niyang sinabi. Hindi ko po masyadong alam ang tungkol sa kultura ng Asya noon. Sana po matuto pa ako sa hinaharap. Maaari mo po bang ikuwento sa akin ang tungkol sa terno? Siyempre, masaya kong sagot. Ang cultural exchange ay nagsisimula sa ganitong uri ng pag-uusap. Sa natitirang oras ng biyahe, nagkaroon ako ng malalim na pag-uusap sa maraming pasahero. Nagtanong ang lahat tungkol sa kasaysayan at kahulugan ng terno. Nagtanong sila tungkol sa kultura at tanawin ng Pilipinas. May nagtanong kung anong pagkain ang irerekomenda ko sa Pilipinas. May gustong malaman ang kwento tungkol sa Banawe Rice Terraces. Mayroon ding isang pasahero na nagsabing magpaplano siyang bumiyahe sa Pilipinas, gusto niyang maranasan ang kultura ng wet market at ang tunay na adobo. Lumapit din ang bata na may kasamang nanay. Ate, napakaganda mo. Parang prinsesa ka, inosenteng sabi niya. Kapag lumaki po ba ako, pupwede akong magsuot ng ganitong damit? Siyempre, puwede. Mahal, malumanay kong sinabi. Ang magandang national costume ay pag-aari ng mundo. Hanggat may respeto, pwedeng humanga at matuto ang lahat. Ang pinakamahalaga ay tandaan na bawat kultura ay may sariling ganda. Nang makita ko ang mga taos-pusong pag-uusap na ito, nakaramdam ako ng kaligayahan na hindi ko pa nararamdaman kailanman. Kahit na nagsimula ang insidente ngayon sa sakit, sa huli, naging isang napakahusay na pagkakataon para sa edukasyon sa kultura. Ginawa nitong mas maraming tao ang makapagtanto ng kagandahan ng cultural diversity at naintindihan din ng lahat kung gaano kahangal at mapanganib ang prejudice at diskriminasyon. Maayos na lumilipad ang eroplano sa itaas ng mga ulap. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga bituin ay puno sa kalangitan, parang mga diamante na nakakalat sa dark blue velvet. Ang magandang tanawin na ito ay nagpaalala sa akin ng mga salitang sinabi ni nanay noon. Malia, malawak ang mundo, tulad ng kalangitan. Ang bawat bituin ay may sariling liwanag. Ang mga magkakaibang liwanag na ito ay nagiging isang magandang kalangitan sa gabi. Ganito rin ang tao. Bawat kultura ay isang natatanging bituin. Naisip ko ang aking kaba kaninang umaga. Noong sandaling iyon, isa lang akong kinakabahang job applicant. Hindi ko inakala na makakaharap ako sa ganitong uri ng hindi inaasahang pagsubok sa buhay. Ngunit nang tiningnan ko ito, nakaramdam ako ng pagmamalaki sa aking ginawa. Hindi ako nagpadala sa galit at hindi ako sumuko dahil sa kalungkutan. Ginamit ko ang aking karunungan at determinasyon upang ipagtanggol ang aking dignidad at nag-ambag din sa isang mahalagang cultural exchange. Higit sa lahat, ang karanasang ito ay nagbigay sa akin ng mas malaking kumpiyansa sa aking cultural identity. Ipinagmamalaki kong maging Filipino. Ipinagmamalaki ko na mayroon akong ganitong malalim na pamana ng kultura. Saan man ako maglakad sa mundo, dala ko ang cultural confidence na ito. Patuloy na lumilipad ang eroplano patungo sa silangan, patungo sa New York. Naghihintay sa akin ang isang bagong lungsod at mga bagong pagkakataon. Ngunit ang mas mahalaga, alam ko na handa na ako. Hindi lang para sa interview, kundi para sa anumang hamon sa buhay. Alam mo, biglang sabi ni Chen, ang kwento ngayon ay nagpapaalala sa akin ng kasabihan na ang tunay na hero ay hindi ang taong walang takot, kundi ang taong malinaw na takot ngunit pinipili pa ring gawin ang tama. Ikaw ay isang hero ngayon. Nagpasalamat ako sa kanyang papuri. Ngunit ang mas mahalaga ay alam ko na ang karanasang ito ay magiging isa sa pinakamahalagang asset sa aking buhay. Nagpapaalala ito sa akin na anuman ang hirap na harapin ko, kailangan kong panatilihin ang aking karangalan at determinasyon. Tulad ng terno na ito,
na may parehong tradisyonal na kagandahan at lakas ng loob upang harapin ang mga hamon ng modernong panahon. Nang tuluyang lumapag ang eroplano sa John F. Kennedy International Airport, alam ko na hindi lang ito isang paglipad mula Los Angeles patungong New York, kundi isang paglalakbay ng kaluluwa tungkol sa dignidad, lakas ng loob, cultural confidence, at kabutihan ng tao. Nang bumaba ako mula sa eroplano, maraming pasahero ang nagpaalam sa akin. May nagpalitan pa nga ng contact. Sabi ni Chen, kung may problema ka sa New York, tawagan mo lang ako. Ngayon, ipinakita mo sa akin ang tinatawag na tunay na birtud. Sabi ng babae na may anak na babae, salamat sa pagtuturo mo sa amin ng isang mahalagang aral. Ipapaalala ko sa anak ko ang kuwento ngayon habang buhay. Kahit ang bagong flight attendant ay personal na nagpaalam sa akin. Salamat po sa pagtuturo ninyo sa amin ng marami. Kayo po ay isang napakagandang babae. Nang suot ko ang terno at naglalakad ako sa aisle ng New York Airport, nakaramdam ako ng kumpiyansa at lakas na hindi ko pa naramdaman kailanman. Ang terno na ito ay hindi na lang isang damit. Ito ang aking armor, ang aking pagmamalaki, ang paraan ko ng pakikipag-usap sa mundo. Tulad ng sinabi ni Nanay, ang tunay na ganda ay nagmumula sa panloob na karangalan at yaman ng kultura. Ngayon, pinatunayan ko ang malalim na kahulugan ng mga salitang ito gamit ang aking sariling pagkilos. At ang kuwentong ito, naniniwala ako, ay magbibigay inspirasyon sa mas maraming tao na maging tapat sa kanilang sarili at magtuturo sa mas maraming tao na magrespeto at humanga sa iba't ibang kultura. Ito ang kapangyarihan ng kultura. Ito ang halaga ng dignidad. Ito ang magandang kabanata na isinulat ng karunungan at lakas ng loob ng tao.